Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel ko, ako po si Jackie. Nag-upload po ako ng mga video about sa aking life experience, sa aking journey sa pagtatrabaho abroad bilang isang domestic helper o FW. At ngayon, kasalukuyan akong nagtatrabaho dito sa Riyadh, Saudi Arabia. For today's video, ang ibabahagi ko sa inyo na topic ay ang topic galing sa comment ni Kabayan. Nag-comment kasi siya sa previous ko na video at ito yung naisip ko na isi-share sa inyo for today's video. Paano makuha ng isang aplikante ang kanyang passport kapag magbaback out siya sa agency. So, ang isi-share ko sa inyo ay based lang din sa aking experience. So, ano yung dapat nyong gawin kapag gusto nyong mag-back out at hindi nyo makuha yung passport nyo agad-agad kasi ayaw ibigay ng agency. Gusto nila na magbabayad kayo. So, ganito ang gagawin nyo kapag gusto nyong makuha yung passport nyo at kung halimbawa kayo yung gumastos sa lahat, kayo yung gumastos ng medical nyo, kayo yung gumastos ng plane ticket nyo, paluwas galing ng probinsya, kagaya sa nangyari kay Kabayan, sa sitwasyon niya na siya yung bumili ng plane ticket niya kasi galing siyang probinsya at siya din yung nagbayad sa kanyang medical. So, tinatanong niya kasi kung paano makuha yung passport niya dahil hinuhold ng agency, ayaw ibigay sa kanya dahil nga gusto ng agency na magbabayad siya. So, ang sabi niya sa comment niya, siya yung nagbayad lahat ng plane ticket niya, medical niya. So, ayaw ibigay ng agency. So, based sa aking experience, kapag ayaw ibigay ng agency yung passport nyo at kayo naman yung gumastos sa lahat ng mga kailangan bayaran, halimbawa yung medical, yung pagkuha nyo ng passport, yung pagkuha ng mga dokumento, kagaya ng NBI, medical, kayo yung gumastos sa lahat, ang gagawin nyo dyan is pumunta kayo sa DMW. Kailangan i-report nyo doon or i-complain nyo doon sa DMW, sa port floor, yung sitwasyon nyo na ayaw ibigay ng agency yung passport. Kasi kadalasan, hinuhold talaga ng agency yung passport ng isang aplikante kapag magbaback out. Ayaw talagang ibigay ng agency. Pinapabayad yung aplikante. May mga agency naman na binibigay nila yung passport ng aplikante kapag nakabayad yung aplikante. Kumbaga, hindi na nila pinapahirapan yung aplikante. Pero may mga agency din na hinuhold nila. Kaya yung mga aplikante pumupunta doon sa DMW, kino-complain nila doon sa port floor, sa DMW, sa Ortigas. I-complain nyo lang doon na ayaw ibigay ng agency yung passport at gusto nyo nang mag-back out. So, ipapatawag ng DMW yung agency, tapos magkikita kayo doon, mag-uusap kayo doon. Kung may kailangan kang bayaran, pwede mo siyang bayaran doon at ibibigay din yung passport mo bilang kapalit ng bayad mo. So, yan yung ginagawa ng ibang aplikante. Kasi may nakasabay ako noon, nung nag-complain din ako sa aking agency, may nakasabay ako na isang aplikante din. Nag-complain din siya sa kanyang agency dahil ayaw ibigay yung passport niya at gusto niya niyang mag-back out. So, siguro, kailangan ng agency ng pera, so pinapabayad siguro yung aplikante at siguro hindi mo na makabayad yung aplikante dahil wala pa nga siyang budget o wala pa siyang pera nung time na yon. Kaya nag-complain siya sa DMW at doon nila inayos yung problema. So naayos naman, nag-set ng date kung kailan sila magkikita at nung time na yon, nakuha na ng aplikante yung passport. Kaya ganun ang gagawin nyo kapag halimbawa ayaw ibigay ng agency agad yung passport nyo dahil kailangan yung magbayad. Kung sila ang gumastos sa inyo, kung sila ang nagpa-medical sa inyo, sila ang kumuha ng NBI, sila yung nagpatira sa inyo sa accommodation, kumbaga gumastos na sila sa inyo, sila yung nagbayad sa PIDOS nyo, sila yung nagbayad sa UWA nyo, sa TESDA training nyo,
Sila yung gumastos sa lahat, sila yung nagpaluwas sa inyo galing sa probinsya, gusto nyo nang mag-back out sa agency na yan, maghanap kayo ng ibang agency na tutubos sa inyo at bayaran yung nagastos ng agency nyo. So, yun yung dapat nyong gawin kapag gusto nyo nang mag-back out. Ayaw nyo na sa agency na yan at gusto nyong lumipat na ibang agency, gusto nyong maghanap ng ibang agency na mas mabilis magproseso ng mga papilis nyo, maghanap kayo ng ibang agency na tutubos sa inyo. Ganon ang ginagawa ng mga aplikante para makuha nila yung passport. Kasi hinuhold talaga ng agency yung passport ng isang aplikante kapag gustong mag-back out. So, yun lang ang kailangan nyong gawin. Manap kayo ng ibang agency na tutubos sa inyo, mabayaran yung utang nyo at ibigay nila yung passport nyo. Kung ayaw pa rin nilang ibigay yung passport nyo, pumunta na kayo sa DMW. So, yun lang ang kailangan mong gawin, kabayan, dahil ang nakwento mo, ang nasabi mo sa comment mo, ikaw yung nagbayad ng plane ticket mo, sa medical mo, ikaw yung nagbayad at hindi ka nag-stay sa accommodation ng agency. So, wala kang dapat bayaran sa kanila. Kung ayaw nila ibigay yung passport mo dahil gusto mo nang mag-back out, pumunta ka sa DMW, i-complain mo yung agency mo. Basta magsabi ka lang doon ng totoo, isang paliwanag lang, kung ano talaga yung totoong nangyari, yun yung sasabihin mo. Huwag na yung pabago-bago dahil ayaw nila yung marami kang rason, marami kang dinadahilan, ayaw nila nun, gusto nila yung isang lang, yung isang sabi mo lang na yun talaga yung totoong nangyari. Ang tip ko lang sa iyo, magsabi ka lang doon ng totoo kung ano talaga yung nangyari. Makukuha mo yung passport mo, kabayan, ibibigay yan doon sa DMW. Doon kayo mag-uusap, doon yan isisettle kung ano yung problema mo, kung ano yung problema nyo, para makuha mo yung passport mo, isisettle yan doon sa DMW. Kaya lang, kailangan mo lang mag-antay ng mga ilang weeks kasi magsiset ng date yung DMW na magkikita kayo sa araw na yan. Tapos sasabihin mo na ikaw yung gumastos sa lahat, tapos pinapabayad ka. For example, ganyan yung sinabi sa iyo ng staff ng agency. So, sasabihin mo rin doon yung totoo. Yun lang yung advice ko sa iyo, kabayan. Sana nakatulong ako at nakakuha ka ng idea kung ano yung dapat mong gawin sa sitwasyon mo na yan. Para makuha mo na yung passport mo, i-complain mo yung agency mo sa DMW. So, kung hindi mo alam ang DMW, pumunta ka ng Ortigas. Sa tapat lang yun ng Robinson. May DMW dyan. Pumasok ka sa loob, magtanong ka lang sa guard. Sa 4th floor yun, kabayan. Doon kayo mag-complain. Ang sabi kasi ni kabayan na noong April 1, tinawagan siya ng agency at pinapaperma na siya ng kontrata. At yung kwento niya, hindi raw siya nakaluwas ng Maynila. Kaya kinancel ng agency yung kontrata niya. At gusto na niyang umuwi ng Davao. So ngayon, ang sabi daw ng agent is kailangan niya daw magbayad ng 10,000 para matubos niya yung passport niya. Wala naman daw ginastos yung agency niya sa kanya. So kabayan, may rason ka niyan na pwede mo silang i-complain sa DMW. Pumunta ka lang ng DMW para maayos yan. Huwag kang maniwala sa agent mo agad-agad. Huwag kang magbigay ng pera na ganong kalaking halaga, 10,000 para matubos mo yung passport mo. Huwag kang magbigay ng kahit magkano sa agent mo or sa agency. I-complain mo muna sila sa DMW, pumunta ka ng DMW at i-complain mo yung agency mo. At doon kayo mag-uusap-usap sa DMW para ma-settle kung ano yung problema nyo, kung paano maayos yung problema nyo. Huwag kang magbigay ng pera agad-agad sa agent mo or sa agency mo. Kahit magkano pa yung hinihingi nila, huwag kang magbigay ng pera. At pwede naman sana yun, kabayan, na iintayin ka ng agency mo para makapirma ka ng kontrata mo kung gusto talaga nila na
ikaw ang makaperma sa kontrata na yun. Depende kasi yun sa agency. Kung sabihin mo naman sa kanila na hindi ka makaluwas dahil wala kang pamasahe or may valid reason ka, nasa agency yun, kabayan. Pwede namang hintayin ng agency yun kung kailan ka makaluwas para makaperma ka ng kontrata. Pwede namang hintayin ng agency yun kung kailan ka makaluwas at maka-report sa opisina nila para makaperma ka ng kontrata. Nasa agency yun, kabayan. Pero kung ayaw talaga ng agency na ibigay sa iyo yung kontrata na yun, siguro binigay nila yun sa ibang aplikante, kaya na-cancel yung kontrata mo. So, yun yung naging sitwasyon mo sa pag-a-apply mo sa agency na yan. Ang gagawin mo na lang, i-complain mo na lang sila sa DMW para makuha mo yung passport mo at huwag kang magbigay ng pera sa kanila. Kahit magkano, kahit 1,000, 2,000, napakalaking halaga yung hinihingi nila sa iyo, kabayan. Huwag kang magbigay ng kahit magkano sa agency mo or di kaya sa agent mo. So, sana nakatulong ako sa iyo, kabayan, at maraming salamat sa comment mo. Nag-comment din si kabayan sa previous ko na video at ang tanong niya, akala niya sa Dubai ako. Yes, kabayan, nag-apply ako sa Dubai dati. Siguro 9 months na ang nakalipas. Kung hindi ako nagkakamali, nag-back out kasi ako doon, kabayan, hindi ako tumuloy. So, yun lang yung kunting explanation ko, kabayan. Marami kasi akong mga hindi magandang experience din doon, kaya nag-back out ako. At hindi ako pumasa sa interview kasi yung Dubai na in-applyan ko, may expat sila at saka yung mga magiging amo mo is yung mga Arabo. So, nag-try ako magpa-interview para magkaroon ako ng chance na expat yung magiging amo ko sa Dubai. Pero hindi ako pinalad. Bumagsak ako sa interview at yung time na yon, sobrang pagod na pagod kasi ako kasi naligaw ako. Hindi man lang ako sinamahan. Nung time na yon, pang second time ko pa lang na mag-report sa opisina na yon. So, naligaw ako. Ikot-ikot ako sa lugar na yon at ilang oras akong naglakad. So, siguro, sa sobrang pagod ko, wala na ako sa mood nung time na yon. Kaya nung pag-interview na, walang nangyari sa interview. So, negative siya. Bumagsak ako. Yun yung sinabi sa akin ng staff ng agency nung tinawagan ako. Kaya hindi ko na tinuloy yung application ko doon, nag-back out ako, kabayan. So, yun lang yung konting explanation ko at sa tanong mo sa akin. Maraming salamat sa comment mo. So, proceed ako sa tanong ni kabayan, Sel Salazar. Shout out sa inyo. Maraming salamat sa comment nyo. Nagtanong kasi siya sa akin kung paano raw mag-loan sa PGH. So, ganito lang yung gagawin mo, kabayan, kung gusto mo talagang mag-loan sa PGH. Kung ikaw ay nasa Pilipinas, nag-a-apply ka papunta dito sa ibang bansa. So, gusto mong magtrabaho bilang isang domestic helper o OFW at may kontrata ka na, nakaperma ka na ng kontrata mo. So, humingi ka ng kopya sa agency mo at maghanap ka ng branch ng PGH na mas malapit. For example, kung yung agency mo ay sa Pedro Hill lang, malapit lang siya sa PGH Pedro Hill branch. So, ang gagawin mo, humingi ka ng photocopy ng iyong kontrata at pumunta ka sa PGH. Ang PGH, matatagpuan siya sa Pedro Hill, malapit siya sa LRT station. Kung galing ka ng Baclaran, baba ka ng Pedro Hill. Pagbaba mo ng Pedro Hill, may McDonald's dyan. Sa tapat niyan, tumawid ka, may Petron gasoline station. So, yung hilira na yan, babasahin mo lang or itanong mo lang kung saan yung PGH. Diyan lang yung PGH, malapit sa Petron gasoline station. Yan lang yung landmark niya. Malapit siya sa Petron gasoline station sa Pedro Hill. So, makikita mo naman siya kasi nasa highway lang yung Pedro Hill. So, pwede mo naman siya itanong
So, mabilis lang siyang makita dahil nasa highway lang yung PGH, Pedro Hill branch. So, magpunta ka doon, mag-inquire ka, itanong mo sa guard kung ano-ano yung dapat mong gawin. So, i-assist ka ng guard. Bibigyan ka niya ng number at papapasukin ka niya sa loob. Yun na yung chance mo na makapagtanong doon sa staff ng PGH. I-assist ka naman nila. Basta may dala kang photocopy ng iyong kontrata. Lahat yun, kabayan. Hindi pwedeng 4 na page lang. Lahat ng iyong kontrata kailangan mong ipapotocopy at isubmit mo doon sa PGH. May nagtanong din sa akin kung saang branch ako nag-loan. So, nag-loan ako, kabayan. Pinrasis ko yung mga papilis ko sa Pedro Hill branch ng PGH. So, dahil malapit lang yung agency ko, kaya nagpunta ako sa PGH Pedro Hill branch at doon ko ipinasa yung mga papilis ko. Doon ko ipinasa yung kontrata ko, yung photocopy ng ID ko, yung ID picture ko, 2x2, at yung mga requirements na kailangan nila. Doon ko ipinasa sa Pedro Hill branch ng PGH. Marami kasi silang branch, kabayan. May branch din sila sa Ortigas. Pero hindi ko alam kung saan yung branch nila sa Ortigas. Kung saan sila banda sa Ortigas. Ang alam ko sa Pedro Hill. Kasi doon ako dating nag-process din ng loan sa kanila. Kaya hindi na ako maliligaw. Mabilis lang naman kasi silang mahanap. Basta puntahan mo lang yung Petron Gasoline Station. Yung way niya, yung way na papunta sa Robinson. Malapit lang talaga siya sa LRT station ng Pedro Hill. Pagbaba mo ng Pedro Hill Station, kung galing ka sa Baclaran, uulitin ko na naman, kung galing ka sa Baclaran, pagbaba mo ng Pedro Hill Station, tumawid ka sa kabila at hanapin mo yung Petron Gasoline Station. Yung hilira na yon, doon banda yung PGH. So, pwede kang magtanong para hindi ka na maligaw. So, yun yung ginawa ko. Doon ko ipinrasis lahat. Lahat ng mga dokumento na kailangan nila. Hindi ko pinasa ng isahan lang. Yung iba kong mga requirements, yung iba kong mga dokumento, ipinasa ko sa kanila nung malapit na akong mag-flight. Dahil hindi ko kasi maasikaso ng isahan lang. So, yung iba kong dokumento, tupalo na lang. So, pumayag naman yung staff ng PGH. Basta mag-inquire ka doon sa kanila. Ibibigay sila sa iyo na form na kailangan mong fill upan at may ibibigay din sila sa iyo na list of requirements kasama doon sa form na ibibigay nila sa iyo. Kaya makukomply mo siya lahat pa isa-isa, tapos isasubmit mo na lang siya. Pag halimbawa napunta ka sa iyong agency, so idadaan mo na lang siya doon sa PGH. Ganun yung ginawa ko kasi. Kung isa-isa mo siyang ipapasa doon sa PGH, doon sa Pedro Hill, gagastos ka sa pamasahe. Kagaya sa akin, na galing pa akong Cavite, so malayo siya. So kailangan isabay ko na lang siya kapag nag-report ako sa agency ko. So yun yung ginawa ko, kabayan. Para hindi ako mapagastos ng malaki. Dahil yung pamasahe, pabalik-balik. So kailangan isabay mo na lang siya kapag mag-report ka sa opisina mo, pag pumunta ka sa agency mo, ipapasa mo rin siya sa PGH yung requirements na kailangan nila. For example, kailangan nila ng iyong ID picture. So, ipasa mo na lang siya kapag pupunta ka sa agency mo. Yun, kabayan, yung sagot ko sa mga tanong nyo kung saan ako nag-process ng aking loan sa PGH. Sasagutin ko rin yung tanong ni Lini Acosta. Shout out sa iyo, kabayan. Nagtanong siya sa akin sa previous ko na video about sa PGH. So, ito yung tanong niya. Saang branch ba raw ako nag-process ng aking loan? Kasi yung sa kanya, 45K yung na-approve, pero naging 40K na lang dahil need na mag-open ng account sa bank.
Tapos ang kailangan niyong ibalik is 70K or 70,000 pesos sa loob ng 10 buwan. So 10 buwan niya babayaran yung loan niya. So ang first payment niya is 9,712. Then ang monthly niya is 7,193. So ito yung unang comment niya na nabasa ko sa comment section. At yung pangalawa naman, bakit ang baba ng interest sa'yo? Kasi sa akin halos kalahati, 45K to 75K. So ganito yan kabayan. Yung experience ko sa paglulong ko sa PGH dati, nung nasa Bahrain pa ako, ganyan din sa experience mo ngayon. So napakalaki ng tubo ng PGH kapag sa mahabang panahon mo siya babayaran. Yun yung naging experience ko. Kasi nung nasa Bahrain ako dati, nag-loan din ako sa PGH. So binayaran ko siya 1 year. So ang na-approve sa akin nun is 40,000 pesos kung hindi ako nagkakamali. So nung binayaran ko na siya, maliit lang yung monthly. Kasi 1 year ko siyang babayaran. Pero nung tinotal ko siya, napakalaking halaga na pala ng aking nabayaran sa kanila. So ngayon, nag-loan ako ulit sa kanila nung papunta na ako dito sa Saudi. Pero ang sinabi ko sa kanila, tinanong ko sila kung ano yung pinaka mababa na panahon na pwede ko siyang bayaran. Kumbaga, short-term loan lang yung pinili ko. Gusto ko nga sana 3 months lang. Pero wala raw silang 3 months. Ang pinakamababa raw nila, or pinakamaiksi na panahon raw na pwedeng bayaran yung loan is 6 months. Yun yung explanation ng staff ng PGH sa akin. Kasi ang gusto ko sana 3 months lang para mas maikli lang na panahon ko siyang babayaran at the same time, less lang yung interest nila. Or kumbaga, maliit lang yung interest nila. Yun dapat yung pipiliin ko. Dapat sana 3 months lang kung may 3 months sila. Pero ang sabi sa akin, wala raw silang 3 months. Mayroon sila 6 months. So, yun yung pinili ko, 6 months ko siyang babayaran. Kaya yung interest ko kabayan, maliit lang siya. Sa loob ng 6 months, nag-e-interest lang yung loan ko ng 9,000 mahigit. Pero malaki-laki na rin yun. Kung iisipin mo talaga, sayang din yon. Pero wala ka namang choice na mapagpilian kasi nga need mo ng pera kung ikaw ay paalis, kailangan mo ng pera pang allowance ng pamilya mo at pang allowance mo na rin, mangungutang ka talaga. So, yun yung option kabayan. Siguro kasi, mas malaki yung interest nila sa'yo or mas malaki ang interest ng PGH sa loan mo dahil 10 months mo siyang babayaran. Kung siguro, nagtanong ka sa kanila kung pwede mo siyang bayaran ng 6 months, siguro mas maliit lang yung interest. Kasi ang napansin ko kabayan, nung nag-loan ako, nung nasa Bahrain ako, binayaran ko siya within 1 year. So, napakalaki ng interest. So, yun yung napansin ko sa PGH. Kapag sa mahabang panahon mo siya babayaran, malaki din yung interest nila. Pero, maliit lang yung monthly mo. Kaya kaya mo siyang bayaran every month. Dahil 1 year mo siyang babayaran eh. Pero, malaki yung interest. Kapag itinutal mo siya, malaki yung interest. Samantalang kung short term lang ang piliin mo, bayaran mo siya sa loob ng 6 months, medyo may kalakihan yung monthly mo, pero maliit lang yung interest niya. Yun yung napansin ko kabayan. Kaya sa comment mo, naisipan kong sasagutin ko at i-share ko yung naging experience ko. So next time kabayan, itry mong magtanong kung magkano yung interest sa loob ng 6 months, kung magkano yung interest sa loob ng 1 year or 10 months. Yun yung kailangan mong itanong sa kanila kasi i-explain naman yan nila sa'yo para malaman mo, para may idea ka at magkaroon ka ng chance na makapili at option kung ano yung pipiliin mo, kung short term ba or
long term ba na pagbabayad sa PGH. So yun lang yung sagot ko sa tanong mo, kabayan. Maraming salamat sa iyo. Shout out sa iyo, kabayan. At sa mga kababayan ko na nagtatanong about sa PGH, about sa experience ko dito sa abroad, about sa buhay naming mga OFW, mag-comment lang kayo sa baba kung ano pa yung mga tanong nyo. Salamat sa pag-comment, kabayan. Sasagutin ko rin yung comment ni kabayan. Nag-comment kasi siya sa previous ko na video. At yung comment naman niya about din sa PGH, pero sa mga dokumento naman. Yung electric bill daw niya, paano raw kung isa lang ang electric bill. So sa PGH, kabayan, ang list of requirements nila, ang nakalagay doon is 2 latest na electric bill. Kailangan talaga sumunod tayo kung ano yung hinihingi ng PGH para ma-approve yung loan natin. Kasi pag hindi natin sila sinunod, hindi rin ma-approve yung loan natin. Mapipinding siya, kabayan. So kailangan, kung may isa kang electric bill ngayon, pwede mong tupalo na lang yung isang electric bill. Basta yung latest na electric bill. Kailangan kasi sumunod tayo sa rules ng PGH, kung ano yung mga patakaran nila, kung ano yung requirements na kailangan nila, kailangan nating ipasa. Ganun yung ginawa ko, kabayan. Pinasa ko una yung isang electric bill, pinasa ko doon. Kasi wala pang bago na electric bill or may bago nang dumating, pero kailangan ko pa siyang bayaran. So, hindi ko pa siya nabayaran. So, pag pumunta tayo sa Meralco, magbabayad tayo ng electric bill, kailangan natin ipakita yon. So, kailangan ko, kaya hindi ko muna ipinasa. Pero nung may bago na namang dumating at nabayaran ko na siya, so pinasa ko na siya doon sa PGH. Kumbaga, tupalo na lang yung isang electric bill kasi hindi talaga sila mag-a-approve kung kulang ang requirements natin. So, kailangan, kabayan, i-comply mo lahat ng requirements para ma-approve ka sa iyong paglo-loan sa PGH. Kasi pag kulang, sasabihin nila, kulang, hindi nila ipaprocess. So, ikaw, ang mahihirapan kasi kailangan mo ng pera, kailangan mo ng pang-iwan sa pamilya mo, kailangan mo ng pang-allowance. So, madidelay yung pag-a-approve nila ng iyong loan. Kasi nga kulang yung requirements mo. So, kailangan mong kumpletuhin ang lahat ng requirements na kailangan ng PGH bago nila i-approve yung loan mo. Kasi unang-una, pag submit mo sa kanila, titignan niya nila isa-isa kung qualify ba yung paglo-loan mo or qualified ba yung mga requirements mo, kung magkano ang i-approve nila sa'yo, nakadepende yan. Titingnan nila yan, lalong-lalo na sa kontrata na ipapasa mo sa kanila. Yun yung naging experience ko, kabayan. Kasi na-experience ko na yan. Una, nagpasa ako ng isang latest na electric bill lang. Itinabi mo na nila yung aking mga dokumento, aking mga requirements. Ang sabi nila, kailangan nila ng 2 latest na electric bill. So, yun yung kailangan mong ipasa, 2 latest na electric bill. Ang titingnan lang naman kasi dyan nila, yung address at kung magkano yung bill na binabayaran mo sa Meralco. At dyan din sila magbabase, kabayan. Titingnan nila yan lahat. Yung staff ng PGH ang magre-review, ang titingin sa mga dokumento na ipinasa mo. At hindi lang yung dokumento mo, pati na sa co-maker mo. Kailangan nila yung tingnan isa-isa. So, kailangan lahat ng nakasulat sa list of requirements na nilagay ng PGH, kailangan mong i-comply yan lahat, ipasa lahat sa kanila. Pwede mo namang pakiusapan. Kung wala ka pang electric bill ngayon, kung isa lang ang kaya mong ibigay, sabihin mo na lang doon sa staff ng PGH na, ma'am, tupalo na lang yung isang electric bill kasi wala pang bagong dumating na electric bill. Ipapaliwanag mo lang sa kanila ng maayos, maiintindihan naman nila, kabayan. Basta, kailangan mo siyang i-comply lahat bago ka mag-flight. Kailangan mong sabihin sa kanila
kung kailan mo ipapasa. Makikiusap ka sa kanila ng maayos. So, ganun yung dapat mong gawin, kabayan. Kapag kulang ang dokumento mo, kailangan mong ipasa, tupalo na lang yung ibang dokumento. Kailangan kasi lahat ng nakasulat sa list of requirements, makukumply mo siya lahat para ma-approve yung loan mo. So, yun lang yung advice ko sa'yo, kabayan. Pwede namang itupalo mo yung ibang requirements mo na ipapasa sa kanila. Basta, bago ka mag-flight, kailangan lahat ng requirements mo nakapasa na sa kanila. So, salamat sa comment mo, kabayan. Pasensya na at late yung pagsagot ko sa tanong mo dahil na-busy lang ako at priority ko yung aking trabaho. Maraming salamat sa comment, kabayan. So, yan lang, kabayan, yung sagot ko sa mga tanong nyo. Sana nakatulong ako. Kung nagustuhan nyo ang mga ganitong topic, pakipress ang like. Mag-comment lang kayo sa baba kung ano pa yung tanong nyo about this topic. At huwag kalimutang i-share para makatulong ako sa iba. Pakipindot na rin ang subscribe button at notification bell para ma-update ka sa mga video na i-upload ko. Maraming salamat sa inyong suporta, sa inyong panonood sa aking mga video. Sana nakatulong ako at nakakuha kayo ng idea. Thank you for watching and God bless ating lahat.